natin. Oh, give thanks unto the Lord. Continuation sa ating Thanksgiving, no? Isang bagay na dapat natin ma-learn ay ang magpasalamat po sa Diyos. Sad to say, hindi lahat ng tao po ay may grateful heart. Hindi rin lahat ng Kristiyano ay may grateful attitude. Yan ang nakakalungkot na katotohanan, mga minamahal. Maraming Kristiyano na pagkatapos po matanggap yung blessing, sa halip na pasalamatan ng Diyos, no, sa pamamagitan ng pagsamba, minsan hindi na nagagawa ng tao after na natanggap na po yung pagpapala. Worshiping God is a sign of our thanksgiving. No? Kaya ka nandito dahil sa mga blessing, maybe na-receive natin galing sa Diyos. At isang paraan para magpasalamat sa Diyos ay pagsamba din sa Kanya. So, wag po natin kalimutan yan. So, nakakalungkot, yun nga, maraming Kristiyano matapos ipinagkaloob ng Diyos ang mga pagpapala, patapos ipagkaloob ng Diyos ang sagot sa mga panalangin, hindi ka makapunta sa church para magpasalamat kay Lord. So, nakakalungkot po yan. Kahit sa panahon natin ngayon, sa mga kabataan, bihira po tayo makakita sa mga bata na marunong magpasalamat. Yung generation ng mga bata sa ngayon, kailangan maturuan talaga. No? Kasi may mga kabataan ngayon na pagkatapos mong bigyan, sa halip na magpasalamat, nagre-reklamo pa. No? So kung andito ka at yan ang pag-uugali mo, sana magbago ka. No? Hindi magandang attitude, no? Sa halip na magpasalamat, minsan nagre-reklamo kasi hindi na kontento doon, hindi na satisfy doon sa ibinigay. No? So kung mayroon pang isang attitude na dapat natin tanggalin sa buhay natin, ito yung pagiging ingrato. Ungrateful. Ang Diyos, karapat-dapat po siyang pasalamatan. At maraming bagay na dapat nating pasalamatan sa Diyos. Pero minsan, wala tayong ganung attitude ang magpasalamat. Minsan matutunan lang nating magpasalamat kung maraming blessing, napakalaki yung mga blessing. Pero what if kung hindi according sa ina-expect natin? Could we still thank God? What if may problemang inalaw si Lord sa atin? Could you still thank the Lord for that trials? Oh, give thanks unto the Lord, sabi ng psalmist. And this verse gives us two biblical reasons why we should give thanks unto the Lord. Dalawa lang po, base sa ating binasa po kanina. Two biblical reasons why we should give thanks unto the Lord. And the first reason, makita po natin sa verse 1, letter B. Ano sabi ng verse? Oh, give thanks unto the Lord, for what? He is good. Binanggit ito ni Pastor Alcantara last Sunday. Pero dagdagan natin. We should give thanks unto the Lord because He is good. Naniniwala ba kayo that God is good? Amen. Amen? God is good All the time. all the time. God is Okay. good. Naniniwala tayo na ang Diyos ay napakabuti po na Diyos. Sa lahat ng panahon, ang Diyos po ay mabuti sa atin. And talking about God's goodness is something we experience every single day. Araw-araw po nararanasan natin yung kabutihan po ng Diyos. Ang problema lang, minsan hindi natin nakikita.
Araw-araw pinapakita ng Diyos that He is good. Pero hindi natin na-appreciate yung goodness ng Panginoon. God's goodness is something we experience every single day. And three things about God's goodness na gusto kong i-emphasize ngayong umaga. First, God's goodness never changes. God's goodness never changes. Hindi po nagbabago yung kabutihan ng Diyos. God's goodness never changes. Turn your Bible in Nahum chapter 1 and verse 7. Nahum chapter 1 and verse 7. The Bible says, "The Lord is good, a stronghold in the day of trouble, and He knoweth them that trust in Him." Anong first part? The Lord is good. Pansinin po ninyo yung salitang Lord. Napansin ba ninyo nakakapitalize lahat? Okay? Yung salitang Lord, capitalize lahat, sa Hebrew is Yehovah. Yehovah. Sa English is Jehovah, the existing one, the proper name of the one true God. And the Bible tells us the Lord, Yehovah, is good. Amen? Ang Diyos, mabuti. And you know what? The Lord, talking about Jehovah, the existing one, in the Old Testament, is Jesus in the New Testament. Look at your Bible, please, in Hebrews chapter 13. Hebrews chapter 13 and verse 8. Anong sabi ng Bible? Jesus Christ, the same yesterday and today and forever. Si Jesus, nahulog. Hindi si Jesus ang nahulog. Si Jesus, the same yesterday, today, and forever. Ibig sabihin, yung the Lord is good, it refers to His attribute. Yung nature ng Diyos, that He is good. Eh yung Diyos sa Old Testament is also the same God sa New Testament and even sa panahon po natin. Hindi po siya nagbabago. Ang Diyos mabuti. Si Jesus mabuti po. Napakabuti ni Jesus. And Jesus is the same yesterday, today, and forever. Ang kabutihan ng Diyos, since ito ang kanyang nature, hindi po yan nagbabago. Kung ang Diyos napakabuti sa panahon ng mga Old Testament, sa time ng Old Testament, the same God who is good na na-experience natin sa panahon na yun. Okay? God is good all the time, and all the time, God is good. In James chapter 1, verse 17, sabi ng Bible, every good gift and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow due to change. Now this verse tells us that God is the ultimate source of every good and perfect gift. Siya po ang pinagmulan ng lahat ng mga mabubuting bagay. Anything truly good in life comes from Him. Lahat ng mga bagay na na-receive natin, mga pagpapala, lahat ng po yan galing sa Diyos. Why? Because God is good.
Dahil po yan sa kabutihan ng Diyos. And this verse reminds us of God's unchanging nature. Yung nature ng Diyos, yung katangian ng Diyos, hindi po yan nagbabago. God is good, and His goodness is dependable and does not fluctuate with circumstances. Yung kabutihan ng Diyos ay atin po yan maaasahan. Kahit anong oras, kahit anong sitwasyon, maaasahan po natin ang kabutihan ng Diyos. At sabi dito, does not fluctuate with circumstances. Hindi siya nagbabago anuman ang kinakaharap mo sa buhay mo ngayon. In good times and in bad times, still God is good. Okay? Life can be unpredictable, but God's goodness never wavers. Hindi man natin alam kung ano yung mga may experience natin sa buhay. We do not know what will happen tomorrow. Pero yung isa lang yung kagandahan, yung sigurado, God's goodness never changes. Ibig sabihin, kung ang Diyos napakabuti sa atin last year, maaasahan natin napakabuti pa rin ang Diyos sa panahon natin ngayon. At magpapatuloy siyang mabuti year 2025. Amen. Amen? God's goodness never changes. No matter what happens, He is always there for us, showing His kindness and love. So yan ang una, no? God's goodness never changes. Secondly, about God's goodness. God shows His goodness through His actions. God shows His goodness through His actions. At ano yung mga ginagawa ng Diyos sa atin dahil sa Kanyang kabutihan? Una, He protects us from danger. Sino sa atin ang nakaranas ng proteksyon ng Diyos? Lahat tayo nakaranas, di ba? Sabi po ng Bible, Psalm 121 verse 8. The Bible says, the Lord will keep your going out and your coming in from this time forth and forevermore. So this verse emphasizes God's eternal protection in every moment of our lives, whether we are arriving or departing. He protects us from danger. Lahat tayo, I believe, nakaranas po tayo kung paano tayo prinoteksyonan ng Diyos. Nung sunod-sunod po ang bagyo, pumasok sa ating bansa, lahat tayo nakaranas, no? Dito sa Ilocos Sur, sa atin, na-experience natin kung paano tayo pinoteksyonan ng Diyos. Nung nakaranas tayo ng matinding lindol, nakita din natin kung paano tayo iningatan ng Diyos. Nung kasagsagan ng COVID, nakita din natin yung proteksyon ng Panginoon. Kahit sa araw-araw po natin na pagbiyahe, no? Sino nagbabiyahe araw-araw? Ako personally, may time, no, na sa aking pagmumotor, may mga time na kahit anong ingat mo, may mga makakasalubong ka na sila ay hindi nag-iingat. No? Tama naman yung pagtakbo mo, pero mayroon talagang hindi mo maiwasan. No? So, na-experience ko noon, muntik na. At doon ko nakita na yung protection pa rin ng Panginoon. Nung time din na alam ng lahat, no, na COVID ako. Nakita ko rin doon kung paano iningatan ako ng Panginoon. Nakasurvive ako. And God is good.
Maraming namatay that time. Pero hanggang ngayon, binuhay pa rin ako ng Panginoon. Hindi dahil deserving kong mabuhay, it is because God is good. I don't know kung anong experience mo na naranasan mo ang proteksyon ng Diyos. Sa mga estudyante natin, experience nyo ba yung proteksyon ng Panginoon? Amen. He protects us from danger. May mga panahon kaya sa buhay mo na muntik ka na talaga. Muntik na. Pero iningatan ka ng Panginoon. Binanggit ko noon yon, one time, bibili ako ng ulam sa, karinderya. So, hindi ko napansin na may parating pala. So, tumawid ako. Tapos biglang nagbusina. Nagulat ako, mayroon palang papalapit. Bumalik ako, mayroon din pasalubong. Puminto. Then after that, gumilid ako. Sabi ko, Lord, thank you. Kung hindi dahil sa protection ng Panginoon, baka wala na rin ako. May mga bagay, may mga times na sometimes careless tayo. But because of God's goodness, He protects us from all danger. Even sa pagtulog po natin, ang Diyos po ay nagbabantay. Nung time noon nakasagsagan ng bagyo, minsan ang iba hindi makatulog kasi baka kung anong mangyari, in case of emergency. Kami ni Ma'am Pinoon, sabi namin, Lord, patulogin mo kami. Ang lakas ng bagyo, masarap yung tulog namin. Kasi alam namin, Lord, magulo man sa labas, may bagyo man sa labas, but we are safe under your hands. He protects us from danger. Yan po ang kabutihan ng Diyos. Ano pa po? He preserves our testimony and reputation. In Psalm 16 verse 1, preserve me, O God, for in Thee do I put my trust. He preserved our testimony and reputation. Na-experience natin kung paano din iningatan ng Diyos yung ating Christian testimony. Alam nyo, minsan may mga bagay tayo na nagagawa na pwede na yon magsumira ng ating testimony. May mga desisyon tayong nagagawa, may mga actions tayong nagagawa na pwede na sana makasira ng pangalan ng Panginoon. We Christians, we bear the name of Jesus Christ. Kaya anuman ang ating gagawin, maganda man o hindi, nagre-reflect po ang pangalan ng Panginoon. Minsan bilang isang Kristiyano, it doesn't mean na hindi ka na magkakasala. Sometimes makagawa pa rin tayo ng pagkakasala. Pero kahit tayo po ay natutumba, nagkakasala, nakakalimot, nanghihina, gagamitin ng dyablo sana yun para sirain tayo. Pero sa likod nun, na-experience natin yung preservation ng Panginoon. Because of God is good. He preserves us, or He preserves our testimony and reputation. Sa amin ng mga pastor, grasya lang ng Diyos at kabutihan ng Diyos na kami po ay nasa ministry pa rin. Maraming mga pastors, mga kilalang mga pastors na nawala po sila sa ministry, nakakalungkot po. Na-disqualified sa ministry. Sa aming mga pastor, yung pwedeng mag-disqualified sa amin, tatlong W. Okay? Una, women. Pangalawa, wealth. Pangatlo, wine. Okay? Yung tatlo na yan, sapat yan na rason. Pag na-fall ang pastor sa tatlo na yan, babay ka na sa ministry. You are not worthy
to become a pastor. Why? Yung standard ng Panginoon. Kaya kami, nalulungkot kami pag may mga pastors na na-fall. It is because of the grace of God that we are still in the ministry. Kaya kami po, we need your prayers. Kung kami, inaatake ng Diablo, kasi sabi ng Diablo, yung una naming atakehin, yung leader. Pag na-fall ang leader, daway lahat. Magtatagumpay ang Diablo. That's why kami, we need your prayers. Kasi kami, humaharap din kami sa mga temptations. Nakaharap din kami sa mga depression. Yung sinabi ni Pastor Alcantara nung Sunday, totoo yun. Pastor, pero nakaranas ng depression. Yung classmate ko sa Bible School, nakaranas po ng depression. Bakit? Iniwan ng asawa. So, nung iniwan siya ng kanyang asawa, marami nang dumating sa isip niya, gusto niya magpakamatay. Nawala po siya sa ministry, panandalian. Praise God, na-rescue siya, na-revive siya ulit. At yung ministry niya ngayon, under siya sa CCF, yung ministry niya ngayon ay nasa Rescue Kabataan. Yung founder ng Rescue Kabataan, anak ng pastor, na nung namatay ang tatay niya, sinisi niya yung church. Nagkaroon siya ng galit sa Diyos. Droga, bisyo, lahat, hanggang magpapakamatay. Yun ang ginawa niya. Until after, na-encounter niya ulit ang Panginoon. So in other words, because of God's goodness, na-rescue siya doon sa sa depression na yon. Kaya nagkaroon ng Rescue Kabataan, pumapasok sila sa mga campuses. Kaya pumapasok sila doon, kasi yung goal ng founder na yon, naranasan ko mismo. So yung pastor na classmate ko, yun yung experience niya. Hindi pala exempted ang pastor doon. Pwede masira ang testimony, pwede masira ang reputasyon, isang pagkakamali lang. But because of God's goodness, He preserves our testimony. So yan nga nangyayari sa amin, sa mga pastor, how much more sa inyo. Ang point ko po, God is good. He preserves our testimony and reputation. I don't know kung anong experience nyo na muntik na masira yung testimony ko. Pero God is good. Pinigilan niya ako na maintain ko yung integrity. No? I don't know kung may mga ganun kayong experience sa inyong buhay. Number 3, not only He protects us from danger, He preserves our testimony and reputation, He provides our daily needs. Philippians 4:19, and my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. He provides our needs. When was the last time na nag-pray ka sa Panginoon, Lord, please provide my needs? Minsan hindi natin ma-appreciate that God is our provider kung hindi tayo makaranas ng pangangailangan. Take note, sabi po dito, He will provide our needs. Hindi po kasama yung wants. May mga gusto tayo na hindi ipoprovide ng Lord. Why? Hindi mo kailangan yan. Ang pangako ko, I will provide all your needs. Kung nakita ng Panginoon, need mo yan, He will provide. Amen? Kaya lang, ibang expectation natin. Akala natin need, yun pala, wants lang natin. Now, because of God's goodness, He provides our needs. Anong sabi ni David?
Never siya nakakita ng anak ng Diyos na nagmamalimos. Basta anak ng Diyos, isusustain ka ng Panginoon. But sometimes you have to do your part. No, naalala ko tuloy, nagamit ko na ito na illustration. Sabi ng isa, Lord, sana umulan ng pera. Ay, grabe yung request niya na, Lord, sana umulan ng pera. Anong nangyari? Umulan ng papel. Reklamo ngayon siya sa Panginoon. Lord, sabi ko, perang umulan. Umulan naman ng papel. Papel lang. Papel lang talaga. Hindi siya pera. Reklamo siya sa Panginoon. Sabi ko, Lord, ulan ng pera, papel naman. Ang gusto na pala ng Panginoon, ibenta mo yung papel, magkakapera ka. I will provide your needs, but you have to do your part. Amen? Amen. Kilala niyo si Juan Tamad? Ayaw ng Diyos na maging tamad ang isang Kristiyano. Sabi nga ni Pablo, pag hindi siya magtrabaho, wag niyo pakainin, sabi siya. Kasi we need to do our part. We experience God's goodness. Pero yung goodness ng Panginoon, yun ang mag-motivate sa atin na gawin din po natin yung ating parte. No? He provides our daily needs. Number 4, He saves and forgives us. Ephesians 1:7, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins by the riches of God's grace. We experience salvation because of God's goodness. Kung hindi dahil sa kabutihan ng Diyos, tayo ba ay makaranas ng kaligtasan? In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins. So dahil po sa kabutihan ng Diyos, niligtas tayo ng Diyos at pinatawad tayo ng Panginoon because God is good. 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purifies us from all unrighteousness. God is good. Kasi sa dami ng tao dito sa mundo, isa ka sa Kanyang niligtas. Napakabuti po ng Panginoon. Ayaw ng Diyos na ikaw ay mapahamak sa impyerno. Kaya napakabuti ng Diyos, kaya binigay niya yung Kanyang bugtong na anak. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. So kaya andito tayo dahil we celebrate God's goodness kasi una sa lahat, nagkaroon ka ng kaligtasan dahil napakabuti po ng Diyos. He provides or He saves and forgives us. So yan po, God shows His goodness through His actions. The third about God's goodness leads us to repentance. Romans chapter 2 verse 4, God's kindness is intended to lead you to repentance. When we realize how good God has been to us, it makes us want to turn from our sins and live in a way that honors Him. God's goodness will lead us to repentance. Hindi nyo ba napapansin, mga kapatid, listen to this. Sa likod ng ating mga pagkukulang sa Diyos, still pinakita ng Diyos ang kabutihan niya sa iyo. Sa likod na wala kang time sa Kanya, pero ginrant pa rin ang desire mo. Sa likod na wala kang panahon sa Kanya, sa likod na hindi mo pinaprioritize ang Panginoon, still, He provides your daily needs. Sa likod na wala kang
walang lugar ang Diyos sa buhay mo, still, ang Diyos faithful mag-provide ng araw para sa iyo. Sinisikatan ka pa rin ng araw. At minsan, nagkakaroon tayo ng maling pag-interpret dyan. Hindi ko na kailangan pumunta ng church. Why? God is good to me. Nakukuha ko yung gusto ko. Binigay ang aking desire. God is good to me. Wrong interpretation. Now, sabi ng Bible, kaya pinapakitaan ka ng Diyos, listen, kaya pinapakitaan ka ng Diyos ng kabutihan niya sa likod ng kakulangan natin, kasi yung kabutihan niya magdadala sa atin to repentance. Na dahil sa kanyang kabutihan, ma-realize natin, Lord, I repent. Patawad, Lord, sa mga pagkukulang ko. Kasi sa likod ng aking pagkukulang, napakabuti mo sa akin. God's goodness leads us to repentance. At yan po ang dapat nating ma-realize, mga kapatid. Nakita natin yung ating mga failure sa Diyos, shortcomings. Christians, kamusta ang personal walk mo sa Panginoon? This year, 2024. Masasabi mo ba, at the end of 2024, masasabi mo, mag-approve si God sa akin? O, ang dami nating pagkukulang? Still, God is good. Sana, next year, 2025, bawi ka sa Panginoon. His goodness, yun dapat ang mag-motivate sa'yo to repent, no? To turn back to God. So God's goodness leads us to repentance. So yan ang una po, mga minamahal. We should give thanks unto the Lord because He is good. Lastly, we should give thanks unto the Lord because His mercy never ends. Ano sabi ng verse? Oh, give thanks unto the Lord, for He is good, for His mercy endureth forever. God shows His mercy upon us even though we don't deserve it. Kahit hindi natin deserve, maranasan, matanggap yung mercy ng Panginoon, still pinakita po ng Diyos yan sa atin. Now, the word mercy sa Hebrew is chesed. Refers to God's loving kindness or steadfast love. Chesed. Tumutukoy ito sa kanyang pagmamahal na hindi nagmamaliw. Tumutukoy din ito sa kanyang habag. Kaya yung key aspects of chesed or mercy in this context, number one is unfailing love. God's love remains constant regardless of circumstances or human actions. Number two is compassion. Mercy reflects God's tender care and readiness to forgive and provide for His people. So yung habag andon, yung awa ng Diyos, at yung pagmamahal ng Diyos. His mercy never ends. His steadfast love, His loving kindness endureth forever. At tatlong bagay ang makita din natin sa mercy ng Diyos. Na-experience natin ito because of His mercy. Number one, it is because of His mercy that we are still alive. Look at your Bible please in Lamentations, chapter 3, 22 and 23. Sabi ng Bible, it is of the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassions fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. No matter how many mistakes we make, God's mercy or steadfast love never runs out. He gives us a fresh start every single day. Buhay pa tayo ngayon dahil po yan
sa mercy ng Panginoon. So we thank God for His mercy. It is of the Lord's mercy that we are not consumed. Pangalawa, not only because of His mercy that we are still alive, secondly, it is because of His mercy that we are saved. Titus chapter 3 verse 5. Tingnan niyo po. Titus chapter 3 and verse 5. Not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us. Naligtas ka hindi dahil mabait ka. Naligtas ka hindi dahil religyoso ka. Naligtas ka hindi dahil mayroon kang ginawang mga matutuwid, mga mabubuting bagay. Hindi ka niligtas ng Diyos dahil gumawa ka ng mabuti. Not by works of righteousness which we have done. Ano sabi ng Bible? But because of His what? Mercy, He saved us. Awa lang ng Diyos, habag lang ng Diyos, pagmamahal ng Diyos, kaya Kanya iniligtas. And don't forget that. We don't have to earn salvation. Hindi natin kailangan paghirapan para ikaw ay maligtas, para tayo po ay makaranas ng kaligtasan. It is a gift He freely gives to anyone who comes to Him with a humble heart. Kung andito ka, kailangan mo ng kaligtasan, hindi mo kailangan paghirapan yan. Yan ang good news. All you have to do is to humble yourself before God, believe on Jesus Christ, and you will be saved. Not because of what you have done, but because of His mercy. God saved you. Libre po ang kaligtasan. It is because of His mercy that we are saved. Letter C, it is because of His mercy that we are forgiven. Psalm 103, 8-12. The Lord is merciful and gracious, slow to anger, and plenteous in mercy. He will not always chide, neither will He keep His anger forever. He hath not dealt with us after our sins, nor rewarded us according to our iniquities. For as the heaven is high above the earth, so great is His mercy toward them that fear Him. As far as the east is from the west, so far hath He removed our transgressions from us. It is because of His mercy that we are forgiven. Salamat, Lord, pinatawad mo ako. Na kahit ako ay makasalanan, binigyan mo pa ako ng chance, opportunity na makahingi ng tawad at magbalik loob sa iyo. It is because of His mercy that we experience forgiveness. Now, ano ngayon ito sa atin? Kasi sabi ng Bible, all give thanks unto the Lord, for He is good, for His mercy endureth forever. We should give thanks unto the Lord because He is good, and His mercy never ends. In response, dito na ako mag-end. In response to His goodness and mercy upon us, sa likod ng Kanyang kabutihan, sa Kanyang habag sa atin, ano po ang ating response dito? In response, una, let us worship Him regularly. Amen? Naranasan mo ang kabutihan ng Diyos, then worship the Lord. Mabuti pala ang Diyos, pero bakit hindi mo siya sambahin? Naranasan mo pala yung kabutihan ng Panginoon, bakit hindi ka makapunta ng church at purihin ng Panginoon? Worship Him regularly. Psalm 95 verse 6, O come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker. So kung talagang mabuti ang Diyos sa iyo, at talagang naranasan mo yung mercy ng Panginoon, worship God regularly.
Worship God. Sunday, worship God. Sambahin mo ang Panginoon. Hindi lang po Sunday, you can still worship God. Wednesday, worship for prayer service po natin. Hindi lang po natin sasambahin ang Diyos pag linggo. Sambahin mo rin siya pag Miyerkules sa prayer meeting po natin. Minsan nga, yung prayer meeting natin, hindi tayo nag-physikalan last time. Online na lang. Ang nakakalungkot, kahit online, walang nag-join. Kunti lang. Worship. No? Ang worship expression yan natin kung paano tayo magpasalamat sa Panginoon. Worship Him regularly. Serve Him faithfully. Colossians 3:23, whatsoever you do, work heartily as for the Lord and not for men. Ano man ang gagawin mo sa ministry man, paglingkuran mo ang Panginoon. Dahil mabuti siya, dahil yung kanyang habag ay naranasan natin, then serve Him. Be faithful in serving the Lord. Sabi ng isang pastor, hindi ka niligtas ng Diyos para maging dekorasyon ka lang sa church. Kaya ka niligtas ng Diyos kasi gusto kanya gamitin. Ang tanong, willing ka bang magpagamit sa Panginoon? Ang daming ministry, you can involve in the ministry. Problema kung sa gawain ng mundo, ito yung bantayan natin, kung gawain ng mundo, ikaw yung nangunguna, pag gawain ng Panginoon, ayaw mong magpagamit. Yan ang nakakalungkot. Kung sa school, ikaw ang bida. Hindi ka nahihiya. Pero pag sa church, sila na lang dyan, hindi ako nahihiya kasi ako eh. Ikinakahiya mo ba yung Diyos na nagligtas sa'yo? Kung magdawangan natin sa school na parang active tayo, bakit hindi ka magpagamit din sa Panginoon sa church? Amen? Sa ibang bagay, mayroon tayong paraan para magamit lang. Minsan nagagalit. Bakit wala akong part? Dapat may part ako dyan. Pero pagdating sa gawain ng Panginoon, dapat ganyan din. Hindi pwede na wala akong ministry, Pastor. Ano bang pwede kong maitulong sa gawain ng Panginoon? Yun dapat ang ating attitude. Pastor, ano bang pwede kong maitulong sa ministry ng Panginoon? Hindi naman ako marunong sa ganyan, pero ano bang pwede kong mai-contribute to expand the kingdom of God? Kasi habang hinihintay natin ang Panginoon, dapat may gagawin tayo. No? Wala kang reward kung uupo ka lang dyan, kapatid. We are waiting kay Jesus Christ na darating. Hinihintay natin yung sasabihin niya, well done, good and faithful servant. Pero masasabi niya ba na, well done, good and faithful servant, kung wala ka man lang ginagawa para sa Kanya? So serve God faithfully. Let us live a Christ-centered life consistently. Galatians 2:20, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Let us live a Christ-centered life. Naranasan natin ang kabutihan ng Panginoon, yung mercy ng Panginoon, then live a life that is Christ-centered. Para hindi naman mapahiya si God sa atin. Let us also share the gospel courageously. Ginagawa natin every afternoon, we go and preach the gospel. And lastly, let us also support God's work and ministry generously. 2 Corinthians 9:7, each one must give
as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Lord, napakabuti mo sa akin. Biniless mo ako, Panginoon. Binigyan mo ako ng trabaho. Binigyan mo ako ng mga resources. Lord, thank you for your goodness. Thank you for your mercy. Lord, gamitin mo ito sa iyong kaluwalhatian. Let us also support God's work and ministry for His glory. So ito yung dalawa, mga kapatid. Two reasons why we should give thanks unto the Lord. Anong una? Because He is good. Pangalawa, because His mercy never ends. Because His mercy never ends. Marami pa, siguro, marami pa pwede nating pasalamatan sa Diyos. Pero sapat na itong dalawa para mag-remind sa atin, oh, give thanks unto the Lord, for He is good. At dahil sa kabutihan ng Diyos, naranasan natin mga bagay, mabubuting bagay, because God is good. Because of His mercy, na-experience natin kaligtasan, na-experience natin ang kapatawaran. In response, Lord, tulungan mo akong gawin din yung aking parte bilang ekspresyon ng aking pasasalamat. God bless His word. Let us pray. Dakilang Diyos, namin makapangyarihan sa lahat. We thank you, Lord, sa mga salita mo ngayong umaga. Thank you for reminding us. Salamat, Lord, sa salita mo na nag-inspire sa amin. Dahil ikaw ang Diyos, napakabuti mo, Panginoon. Habang nakapikit po tayo, mga kapatid, gusto ko lang i-challenge kayo. May oras ba na ang Diyos ay hindi naging mabuti sa'yo? May oras ba na hindi mo naranasan yung mercy ng Panginoon, kapatid, kaibigan? Or maybe every single day, pinapakita ng Diyos sa'yo that He is good. Hindi mo lang na-appreciate. Pinapakita ng Diyos yung kanyang habag sa iyo. Kaya lang ini-ignore mo lang yon. Sa umagang ito, huwag ka sanang umuwi na hindi ka mag-response sa salita ng Diyos. At kung andito ka, kailangan mo ng kaligtasan ng Panginoon. Come to Jesus. Lord, thank you for your goodness. Pero Lord, makasalanan ako eh. At dahil sa aking kasalanan, Panginoon, pupunta ako ng impyerno. But because of your mercy, niligtas mo ako. If you are here this morning and you need salvation, just come to Jesus. Sabihin mo sa puso mo, Panginoong Jesus, patawarin niyo po ako sa ating pagkakasala. Inaamin ko, Panginoon, makasalanan ako. Kailangan ko po ang inyong habag. Ayaw ko na mapunta ng impyerno, Panginoon. Kaya ngayon, sumasampalataya ako na si Jesus namatay sa krus ng Kalbaryo para tubusin ang aking kasalanan. Ibinuhos mo, Panginoong Jesus, ang iyong dugo para mahugasan ako. At ikaw ay muling nabuhay para ako ay magkaroon ng pag-asa. Ngayon, tinatanggap kita
bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Gawin mo yan, kaibigan. Jesus is the only way to heaven, not religion. Tanggapin mo si Jesus. Sumampalataya kay Jesus, maliligtas ka. At kung natanggap mo na si Jesus, ibig sabihin natanggap mo ang kabutihan ng Diyos. Natanggap mo ang mercy ng Panginoon. Therefore, worship Him. Serve Him. Live a Christ-centered life. Magpagamit ka sa Panginoon bilang pasasalamat mo sa Kanya. Lord, bless your word in Jesus' name.